Bakit nga ba bumababa na ang palitan ng Korean won to Philippine peso? Dahil ba sa pag-impeach ng presidente dito sa Korea? Tara, alamin natin guys. Let's go! Naabutan ko noong 2023 is nasa around 43 or 44 pesos. And ngayon, hindi na tumaas, nasa 39 pesos. Ay, tumaas pala ng 1 pesos. Nandito ko ngayon guys sa labas ng GS25. Kakapit tayo dito. Gawa ng ako'y nagbike. Dito ako tumigil. Pasensya na kayo sa mga ingay na maririnig nyo. Gawa ng nandito ako sa tabing karsada. Simulan na natin. Number 1 guys is mahina ang ekonomiya ng Pilipinas. Kapag may problema sa ekonomiya ng Pilipinas na tumataas yung inflation rate or mabagal na growth sa ekonomiya ng Pilipinas. Yan guys, ingay yung kurikong. Kakawa, gawa ng parang nahihirapan na huminga. Gawa ng sigarilyo. Yun, kapag may problema sa ekonomiya ng Pilipinas, tapos mabilis na pagtaas ng inflation rate o kaya mabagal na growth sa economy, bumababa yung value ng peso. Alam nyo naman guys, diba sa atin sa Pinas, ang bilis tumaas ng inflation rate, ang taas talaga. Biruin mo, yung dating 1,000 pesos mo, ang dami nang mabibili dati. Pero ngayon, siguro parang mga 100 pesos na lang yung 1,000. Saglitan lang ubos. Kaya guys, if mag-iipon ka ng pera mo sa bangko, mapupunta lang sa inflation rate. Or magdi-depreciate yung value niya. Kaya mas maganda na mag-invest kayo sa mga every year tumataas yung value. Ano ba yung mga asset na gano'n na tumataas yung value? Tulad ng mga gold, lupa, real estate. Yung comment nyo pa nga kung ano pang mga alam nyo na hindi ko nabanggit. Kaya ako bago pala ako dito sa Korea, ito yung pinakaunang ininvest ko, yung real estate. Yung guys, yung pinakamagandang investment nyo rin kung OFW ka dito, pinakamagandang investment yung real estate. Dahil hindi siya bumababa yung value, every year tumataas yung value. Yun yung investment na walang lugi guys. Pwede mong pa-rental, o kaya naman kung need mo ng cash, kunyari bumili ka ngayong 2025 tapos bininta mo ng 2028, edi 3 years na yun, tubong-tubo na yun. Hindi na bababa yun ng 1 million pesos ang tubo yun after 3 years. Balik na tayo sa topic guys. Number 2 is malakas ang Korean won. Kapag maganda ang takbo ng ekonomiya ng Korea, tumataas ang value ng Korean won. Dahil maraming investor na nagtitiwala dito sa won. Kapag maraming investor na nagtitiwala sa won kaysa ibang currencies tulad ng Philippine peso, tumataas yung value ng won. Kahit pasabihin natin dito na halos karamihan ngayon ng factory worker company dito sa Korea ay sumihina na, parang normal na lang sa kanila yun. Parang siguro taon-taon nila na-overcome yun. At kahit pa walang presidente dito sa Korea, mas marami pa rin nagtitiwala dito mga investor. Pangatlo guys is sa politics. Kunwari may issue sa presidente ng Pilipinas, lalo na ngayon, 'di ba, ang daming nagalit kay President Bongbong Marcos nang hinuli niya si former President Duterte. Kaya bumaba yung kumpiyansa ng mga investor na mag-invest sa peso. Pero bakit nga ba hanggang ngayon bumababa pa rin ang palitan ng Korean won to peso? At
nahihirapan na siyang tumaas. So bakit nga ba? Ang mas malamang na dahilan is humina ang peso. Hindi dahil sa dating pangulo ng Korea, guys, kundi dahil sa mga internal issues ng Pilipinas. Ano-ano nga ba ito? Tumataas ang inflation, bumagal ang GDP growth, tapos mababa yung foreign investment. Yun. Lalo na ngayon, nag-aalisan yung mga investor sa Pilipinas. Basta lagi nyo lang tandaan, guys, na pag tumataas ang value ng peso, ibig sabihin lumalakas ang ekonomiya ng Pilipinas. Then pag bumababa naman, bumabagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Pero ano nga ba ang mahalaga na matututunan natin dito sa kahit bumababa yung palitan ng Korean won to Philippine peso? Para sa akin, guys, may mga bagay talaga na ganon na hindi natin kayang kontrolin. Kaya mas maganda na maging grateful ka na lang sa araw-araw kung anong biyaya na natanggap mo, or ipagpasalamat mo kung anong meron ka ngayon. Dahil di ba, swerte pa rin tayo at nandito tayo sa Korea. Ito yung bansang pinapangarap ng iba. Maraming bumagsak sa exam na pinanghinaan na hindi nakapunta dito. Kaya maging grateful pa rin tayo dahil nandito tayo at sumasahod tayo ng may kaibahan kumpara sa rate sa Pilipinas. Even though na mas mababa yung, even though na sabihin natin na mababa ang palitan na ngayon ng Korean won sa peso, grateful pa rin tayo dapat. Sa hindi pa nga pala nakakilala sa akin, ako nga pala si Burot, isang EPS worker dito sa Korea, na nagsasabing kahit pa anong pagsubok na pinagdaraanan mo, just always try to smile and always believe in God's plan.